Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Alam nyo ba na ang Chinese government nagbigay na naman ng mga donasyon sa ating bansa. Sa ngayon po kay Chinese Ambassador Wang Xilian, nag-turnover sila sa Malacanang ng 150 sets of high-flow humidifier. At ito ay dinonate ng Chinese Embassy. Tinanggap po ito ni Executive Secretary Salvador Medialdea. At ito ay inaasahan na siyempre magbibigay po ito ng benepisyo sa mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga nasa malubhang kondisyon. Ito po yung 150 sets na high-flow humidifier. Ito yung pinaka-latest na donasyon sa atin ng Chinese government. Ano ba mga na-donate na nito? O hindi po ba nag-donate sila ng 130 ventilators? Ano pa? 250,000 COVID-19 test kits. And much earlier, nagpadala rin po sila ng 1.8 million surgical masks. At saka, libo-libo rin na personal protective equipment or PPE. Ano pa ba? Nag-donate din po sila ng friendship bags. Ano ba yung friendship bags? Ang nilalaman po nito ay mga pagkain at sa mga ilang pang pangangailangan sa araw-araw na ibinigay sa mga kababayan natin na nangangailangan, mas nangangailangan. Iyon ang magandang balita. Kaya yung mga kritiko natin, yung pagkikipagkaibigan natin sa China, medyo dahan-dahan naman kayo sapagkat kaibigan natin yan, kaya nakakatulong. Hindi ba yung vaccine ginagawa nila, baka isa pa yun, babayaran natin yun. Pero ganun pa man, marami naman silang gumagawa ngayon ng vaccine. So lahat yan, importante meron tayong pera. Tsaka kailangan yung mga 100 milyong Pilipino makatikim, mabaksin. Meron nga palang, kayo ba ay, kung kayo ay taga Makati at pupunta kayo ng Mandaluyong, merong bridge, tinatawag nilang Estrella Pantaleon Bridge. Alam nyo ba na yung pong bridge na yun kasalukuyang nire-repair, ginagawa, pinapalakas, pinapaganda. At yung po ay donasyon ng di ng Chinese government na naman. At kahit na po merong pandemic, yung target date ng completion o pagkakatapos nitong Estrella Pantaleon Bridge, hindi man tala. On schedule. Sabi po ng mga nasa likod. At pag ito po ay nakumpleto na, maniniwala ba kayo? 506-meter bridge to across the river ng Pasig. At meron pong 4 na lane ang kukonekta sa Estrella, Makati, papunta sa Barangka Drive sa Mandaluyong. At tinitingnan ng mga 50,000 o 50,000 na sasakyan ang pwedeng dumaan dito. Kaya sabi po ni Secretary Mark Villar, yung ating masipag na Secretary ng Public Works and Highways, na kasi binabatikos ito Bakit daw ang daming mga Chinese workers dito? Kayo naman, unang-una, mga kritiko, unang-una itong ay dinonate ng China. Pangalawa, gaya ng paliwanag sa inyo ni Secretary Villar, kung nakikinig kayo, there are times when we need the expertise of these foreign nationals. Kailangan natin yun dahil halos panahon nagkakaroon ng mga bagong teknolohiya
hindi natin alam. Mas nakakaalam sila, hindi kaya na kailangan natin sila. At yun doon po sa ginagawang Pantalyon, Estrella Pantalyon Bridge, mga 25% lamang yung mga Chinese nationals. At ang overwhelming majority, 75%, mga Pilipino pa rin. At meron pang magandang binabalita sa atin si Secretary Villar. Alam niyo ba yung sa Tagaytay, merong bypass road project doon 4 na lane. Ito'y binuksan na rin sa vehicular traffic. At katunayan, si Secretary Mark Villar led the inauguration nung, alam niyo ba kung gaano ka haba ito? 1.54 kilometer road. Ibig sabihin, almost 2 kilometers. At meron pang meron pang daanan po ito ng bike, bisikleta. O hindi ba maganda? Sa mga ayaw gamitin ng kotse o walang kotse, o hindi gamitin yung bisikleta nyo, maganda pang ehersisyo. At ito pong segment na ito, bahagi po ito ng mas mahaba na 8.59 kilometer Tagaytay Bypass Road na magda-divert naman ng traffic doon sa congested city roads ng Tagaytay na tumatakbo papuntang o dumadaan sa Luksuin, sa Sikat, sa Zambal, sa Ginhawa, patutong Malaki, Balagbag, Salaban, kay Bagal, and Maitim road sections. At sa ngayon po kay Secretary Mark, ay matatapos po itong Tagaytay Bypass Road. Siguro may target date sila, hindi niya lang binanggit. But, ang mahalaga sabi niya, this will reduce yung travel time mula po sa Alfonso papuntang Tagaytay City at makaka-menos daw kayo ng 30 minuto. Kasi dati almost 1 hour. So magandang balita lahat yun. Ano pa ba? Maliban pa daw dun sa Maitim at sa kay Bagal seleksyon, itong DPWH currently is also implementing road opening at sinisimento na po nila yung 746 meter Balagbag section. Ang road opening po ng 1.32 kilometer Salaban section. Yung pong road concreting naman, sinisimento na yung 590 meter Ginhawa section. Ay, talagang giginhawa ka rito. Yung road opening and concreting of 580 meter Patoto section 3. At sa ngayon po kay Secretary Villar, so far, ang na-release na nilang pera dito ay 466.24 million pesos doon po sa pangkasalukuyan at kinukumpletong mga bypass road project. Ito yung, Senador Drilon, kung nakikinig ka, ito yung sinasabi mong failure failure na build. Yung mga negosyante, mga taong bayan, tuwan-tuwa sa dami ng proyekto ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki. Malaki ang comfort, malaking saving ng time. At ito ay magpapalakas, magpapabilis sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sapagkat pag marami kang kalsada, marami kang tulay, madaling dumaan ng mga tao doon upang dalhin yung mga kinakalakal nila o anong negosyong pupunta nila sa iba't ibang lugar. Yun. Kaya, hinay-hinay kayo. Titingnan nyo muna bago kayo magbukas ng mga salita nyo na bigo. Sa dami niya, sabi nga ni Peter Wallace, kahit na raw 50% lamang yung makumpleto ng build project,
wala daw binatbat yung mga proyekto ng mga ilang administrasyon ang nakaraan. O, ganun po katindi. Kaya, relax lang kayo.